Sa paglipas ng mga taon, taglay ang mabuting balita. Ebanghelyo ng Panginoon, ipahayag kanyang salita. Hanggang sa dulo ng daigdig, iparating ang pagmamahal. Hanggang lahat ay makarinig, si Kristo ang itatanghal. Sa bawat sulok ng mundo, sa lawak ng papawirin, sa bawat lahi ng tao, sa tayog man at sa lalim, si Kristo ang ihahayag. Pag-ibig niya'y dala-dala, hanggang sa marinig ng lahat ang mabuting balita. Ang lingap ay ipararating, iba't ibang kaparaanan, sa lupa at sa himpapawid, malapit at malayo man. Hanggang sa dulo ng daigdig, iparating ang pagmamahal. Hanggang lahat ay makarinig, si Kristo ang itatanghal. Sa bawat sulong ng mundo, sa lawak ng papawirin, sa bawat lahi ng tao, sa tayog man at sa lalim, si Kristo ang ihahayag. Pag-ibig niya'y dala-dala, hanggang sa marinig ng lahat ang mabuting balita. Until all have heard His story, until all have seen His glory, to each corner of the world will proclaim His living word. Until all have heard His story, until all have seen His glory, to each corner of the world will proclaim His living word. Proclaim His living word. To each corner of the world, far beyond what eyes can see, to all peoples of the earth, through the land, the sky, the sea, Jesus we will proclaim. His steadfast love we will share, till all have heard, till all have heard news. Sa bawat sulay ng mundo, sa lawak ng papawirin, sa bawat lahi ng tao, sa tayog man at sa lalim, si Kristo ang ihahayag. Pag-ibig niya'y dala-dala, hanggang sa marinig ng lahat. Sa bawat sulok ng mundo, sa lawak ng papawirin, sa bawat lahi ng tao, sa tayog man at sa lalim, si Kristo ang ihahayag. Pag-ibig niya'y dala-dala, hanggang sa marinig ng lahat ang mabuting balita. Sa bawat sandali, ang tanging iniisip
Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines. Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan, at 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dewey FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig. Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 The New J DXJL-FM, your positive choice. Zamboanga City, 1116 DXAS-AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR-FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI-AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE-AM, The Good News Radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps. FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat. Welcome to this year's edition of the Nutrition School on the Air. Nutrition School on the Air, or NSOA, is a radio-based education program designed to promote good nutrition practices, particularly the 10 Commandments or the nutritional guidelines for Filipinos. Joining the NSOA has its own perks and benefits, including opportunity to become a certified nutrition advocate, gain knowledge on health and nutrition, win load cards for top students, and we can also attend an exclusive graduation ceremony. How to qualify for graduation? First is to attend all sessions of NSOA through our radio partner, and attendance will be noted through a quiz form sent in our group chat. We also need to have a score of at least 3 out of 5 in every quiz in order to qualify. During the graduation, there are awards to be given for everyone who is able to complete the Nutrition School on the Air. We also have special awards and 100 peso load cards to top students. Do you have what it takes to be a nutrition advocate? Join and participate in this year's NSOA. Regular na timbangin ng anak at sukatin ang kanyang pagtaas. Ito ang simpleng paraan upang malaman kung maayos ang kanyang paglaki. Ang mabagal na paglaki ay senyales ng maling nutrisyon. Samantalang ang labis na pagbigat ay maaaring humantong sa obesity. Wastong nutrisyon, alamin, gawin at palaganapin. Isang mensahe mula sa National Nutrition Council ng Department of Health. Atong oras, alas 10:37 sa buntag, kini na pod ang inyong programa. Kini in partnership with 1197 DXFE o ang atoang National Nutrition Council Region 11. Mao kini ang Nutrition School on the Air. Maayong buntag na pod sa inyoha diha nga nagapamati kanato pinaagay sa Facebook Live ug sa ato ang mga stream app, no? Ayan, masustansyang araw sa ato ang tanan mga classmate. Ako apong i-welcome ako ang mga kaubanan diri sa ato ang programa karon, sila ako ang mga partner karon diri sa atong programa. Syempre di na nako kayo taas-taason ang introduction, but kauban na pud nato si Ma'am Kim Chares Pagwasan. Ma'am Kim, maayong buntag, kumusta ma'am? Okay, masustansyang adlaw, no? Labi na sa ato ang mga tigpaminaw. Mayong buntag pod sa ato ang kauban karon. Siya ang Nutrition Officer 2 sa Buhangin District, si Ma'am Joanna Roldan. Ma'am Joanna, good morning. Hello, good morning. Masustansyang adlaw sa tanang
katawhan sa tibuok dakbayan. Ayan. I think first time ni Ma'am Joanna karon, no? Yes, sir. Diri sa First ato ang segment o sa ato ang programa karon diri sa DXFE. And na-observe na ako, Ma'am Kim, ba daghan nakaayog nagpa-check attendance karon. Pero mas ang official gyud katong makatubag yun o katong yung nakarehistro dito sa ato ang form, no? Nga dapat nilang bisitahon. So kung wala pa mo nakaparehistro, naman dito. So please register kay para officially ma-rehistro o ma-enroll gid mo mga classmate nato diha. Okay. So diretso ta, no, sa ato ang topic karon nga kabuntagon. By the way, congratulations din sa mga nakadaog gahapon. Murag ubay-ubay pud tong mga tawag nato, no, kanang daghan tag napili gahapon, Ma'am Kim, tungod kay before manggod kung kinsa nato yung una. Pero gahapon murag ingon si Sir David nga kung wala pa na kadaog, give chance to others daw. Oo. So mao tong iyang instruction. So murag ubay-ubay gid to nakadaog gahapon. But yeah, congratulations sa ato ang mga classmate nga nakadaog gahapon. Ayan. Okay. So diretso ta karon sa ato ang topic, no? Karon nga kabuntagon. Ma'am Kim, unsa man ang ato ang topic karon? Unsa man nga kumainment number ang atong hisgutan karon? Okay, so naa na ta sa kumainment number 5. So, saka ni. Tsaka ni kumainment Sige, number 5. Mao ni ang uminom ng gatas, kubain ng pagkaing mayaman sa calcium. Okay. Unsa may English anak, Ma'am Kim? Unsa bay pag-translate atong at timuhang giingon nga topic? Okay, kung sa English, no, mo ni siya ato ang nutritional guidelines for Filipinos. Consume milk, milk products, and other calcium-rich foods such as small fish, shellfish every day for healthy bones and teeth. Wow! Ganahan ko anak, Ma'am Kim, kay hilig biya ko mainom. Dili lang gatas, apil na kape. Ang sagol na ba? Kape o gatas. Siyempre, ganahan magandaan ng eye cream gamay, pero gatas mas lami daw siya, no? Okay. Ayan. Ma'am Jo, unsa ba ni siya ang ato ang mga mahitungod aning gatas o unsa pa man, no? Unsa may ato ang dapat hinumduman ani? Okay, so ang calcium kauban ang phosphorus. Okay. Yeah, importante siya sa pagbuo sa matibay na buto at ngipin. So kinahanglan gyud itang miinom og calcium, no? Kauban ang phosphorus mineral para diha mo lig-on ang atong bukog og ngipon. Unya kinahanglan po nato vitamin A para po ma-absorb ni sa atong lawas. Oh, yun. Okay, so dapat vitamin A vitamin D. Sorry. Okay, vitamin D and calcium. Yeah. Okay, mo din na siya, no? Okay, para mas klaro, Ma'am Kim, unsa man ni siyang katunggi ingon, no? Unsa may gamit aning calcium sa ato ang panlawas? Okay, so kaning calcium, no, sa ato ang lawas kay naani siya diha nga makatabang para sa atong mga kabukugan, sa ato ang ngipon, nya pares gyud niya ning phosphorus kay para makumpleto niya, no, ang iyang function. So kumbaga ba kung sa balay, no, ang calcium ug ang phosphorus mao na siya ang frame ug semento nga maghatag og kanang porma sa ato ang kabukugan ug sa ato ang ngipon. Unya ang calcium pod makatabang po na siya nga mag-regulate sa uban pa nga kanang giproseso sa ato ang lawas sama sa kanang heartbeat nato o pag lihok sa ato ang kaunuran. Wow, mao din ang siya purpose. So take note ha, labi na ato ang mga kabataan, no, nga nagapaminaw karon. Kabalo ko ang uban nagbrigada naman pero nay nagapaminaw diha sa ilang panimalay. Dako din ni siya o kaayog kining benepisyo sa ato. Ma'am Jo, aside sa na-mention nimo ganina nga vitamin D, unsa pa yung mga laing bitamina, no, nga atong makuha sa ato ang kumainment number 5? So kailangan po din siya makita po na ang magnesium, potassium, vitamin A, K, and C. Wow, daghan di ay. Oo, nga atong makuha. Ayan. So, magsugod gid ni siya, no? Or asa gid ni siya magsugod ang kining gidaingon nato nga bone and teeth development, Ma'am Kim.
Okay, so kita tanan no sa wala patagi anak no gawas diri sa kalibutan, nagsugod na gyud ang development sa ato ang kabukugan ug ngipon. So mo na siya no nga katong mga buntis na to dara, mga buros dara, no importante gyud kaayo nga naa gyud ay calcium intake sa ato ang dieta sa kada adlaw, labi na gyud nga buntis ka kay para kamong duha gyud ni silang duha ni baby no ang makabenepisyo niini kay samtang naa pa gisabak niya iyang anak no magsugod yun na nga ma-form ang iyahang bukog ang ngipon sa iyahang anak unya samtang nagadako pud ang bata dira sa iyahang sulod sa iyang tiyan, mapansin gyud sa mga inahan no nga munang mubugat ang ilahang kanang tiyan no, ilahang lawas no kay tungod nagdevelop na pud ang bone mass ni baby dito sa sulod. O din na usahay ma'am na pag labi na kung medyo dako na ang baby, maglisod na ta og unsa bay tawag ani? Kanang lihok sila no, maglisod na. Okay, bugat na si baby mo tutungod sa development sa iyang bone sa lawas. Okay. Ma'am Jo, unsa I don't know kung pila ka anak nimo Ma'am Jo. Duha. Oo. Yeah. Kabalo ko naka-experience aning magbuntis ma'am. Unsa unsa may experience mo, unsa may mga siguro challenge no kung magbuntis. Tama tong giingon ni Kim no, bugat jud siya nya kanang maglisod kag bangon. Wa ka kabalo kung asa ka motakilid. Uy. Takilid or higda no. Kay kung i-balance man nimo siya. Unsa ka kung kambal pud ang anak no. Lagi. Oo. Mas bugat gyud. Katupong ang calcium pod kinahanglan gyud pod siya nga partneran siya og vitamin D para sa normal development sa bone and teeth sa bata. Ayan. So, okay. Okay, so but pasabot Ma'am Jo nga calcium plus vitamin D. Okay. Ayo limti na mga classmate ha. Anong duha kay partner din na sila importante biyan na kaayo no. Labi na sa ato mga kabataan. Okay. Ma'am Kim, unsa man ni siya nga to ang dito naman pod sa kaning mga 10 to 18 years old no nga mga kabataan. Unsa po'y kinahanglan nila? Okay, so sa mga na to no 10 to 18 years old or muna tong ginatawag nga naa sa puberty o adolescent stage. So mas taas gid ang gikinahanglan sa ilahang lawas sa calcium kay tungod sa kanina edad mao ni siya atong ginatawag nga naay growth spurt or kanang pinakalit no nga mutaas sila. Uy. Kalit na ba magbubo man kay ni katong elementary niya pagka nag-edad nagyun ani kay uy nisutoy ra man ang height og kalit. No? Mga inaning idara 10 to 18 mga so, classmates. Supplyan ginato na sila og calcium kay para dili murag uy nihinay man. Okay. Ma'am Jo, na-mention nimo ganina ang kaning vitamin D, no? Nganong kinahanglan man ni sa calcium, Ma'am Jo? Ang vitamin D mo siya mapatabang para ma-absorb ang calcium. Okay, so kay ang calcium manggod mugawas ra manggod pud siya sa atong lawas nga kanang sa ihi sa singot nato. So para dili siya mugawas tanan ma-absorb siya sa atong lawas, kailangan din siya partneran og vitamin D. Okay. Mo ikyas day ning kuan kining si calcium no mo na kinahanglan og vitamin D murag kurog siya ni vitamin D. So dapat naagid si vitamin D kay kung wala nasayang kay si calcium. Mugawas siya tanan. Mugawas ra sa imuhang lawas. Okay. Ayan. So kinahanglan gini siya nga adlaw-adlawon day nato ni no si vitamin D og si calcium. Okay. Unsa pa ilain nga ani ma'am na impact ani sa atong lawas kani kay calcium? Okay, so before dungag ni ana no. Okay, ma'am. Importante pud kaayo sa ato ang adult kay kani pud dili malikayan no nga basin no labi na kung kulang gyud ta sa calcium maka-experience og osteoporosis labi na ang mga kababaihan nga kung muhunong na ilahang pagregla or menstruation. So mas prone gyud pag maabot na sila senior citizen. Pwede pod masing ang mga lalaki no maka-experience gyud og osteoporosis or hinay ang muhina ang kanang kabukugan nila. So mao gyud na
Kay in connection ana no nga mawala baya gyud katong giingon ni Ma'am Johanna nga makaikyas ang ato ang kaning calcium sa lawas. So mo na siya dili lang sa ato ang pag-ihi, pwede sa ato ang panit, sa kuko, sa singot nato, no, og sa pagbawas nato sa kada adlaw. Kay tungod dili man gud kaya sa ato ang lawas nga mohimo og kaugalingon nga calcium. Gikinahanglan gyud depositoan og calcium ang ato ang lawas pinamaagi sa pag-inom anang gatas o pagkaon sa mapagkaon nga sagana sa calcium. So muna siya kung wala gyud tay sakto nga dieta sa ato ang lawas, no, kay kanang ang mahitabuan ni sa ato ang calcium didto siya manguha sa ato ang kabukugan, no. So didto siya muhugot og calcium nga gamiton para sa proseso sa ato ang lawas. So muna siya maapektuhan gyud mo to osteoporosis kaganina. Okay, so mo din ay cause mga classmate nganong magka-osteoporosis, no. Muna ang kaning partnership gyud sa vitamin D o kadong calcium importante gyud kaayo. Yes. Oo, unsaon na lang kung dili ta naga-consume ani ma'am kada adlaw, no, ma-cause gini siya og katong ginaingon nato nga osteoporosis o porosis, no. Okay, so ayan, sige, by the way mga classmate ha, kung naamo diha karon naga-note mo sa ato ang kining kumainment na ato sa number 5. Oo, na ako'y mga nakita diri nga mga kaka-tune in lang sa ato nagpa-check attendance po sila. Good morning dahil sa mga taga District C nga naga-tune in karon. Salamat kayo sa inyong pag-tune in diha o pag-share pod, no, sa ato ang programa. Okay, so diretso ta, no, sa ato ang mga ginaiskut-iskutan. Speaking about ginatawag nato nga kuan ma'am kining deficiency, unsa may mga cause aning deficiency? I think na mention nimo gamay ganina pero gusto namo detalye ani. Kaning sa bata kung kulang og calcium ang bata katong kaning nagsugod pag na siya sa sambakan niya, kung ang inahan kulang og calcium intake, then ang bata pod na ay posibilidad nga magkaroon siya rickets, kana ganing humok ang iyang bone. Rickets ang okay. tawag. Murag mahumok ang iyang bone. So di ba na ay kanang bata nga kurag kanang bow leg, okay. Gani. So diha nagsugod ang kulang ang calcium dito pagyud sa mama kato pagyud buntis siya. And so diha then kuan na siya kana na siyang niabot na siya sa mahimo siyang stunted. Dili siya mutubo. Okay. So, mo po ba nang cause ma'am nga na ay mga bone deformities? Yes, kana. Okay, so mo din nga importante gyud nga bantayan ang mga bata ug labi na kang ilang ginakaon. Okay. Di ba kay usahay basta kung unsa ray na diha mo ra pud bayan na nga tong ipakaon pero di ta conscious ba nga unsa kay makuha ani akong anak, no. Unya matingan na lang ka nga nganong lahi ang iyang pagdako. Di ba? So kay siya natubo. Wala kay nitubo. So syempre kaluloy pod gid ang mga bata nato, no. Ma'am Kim, sa mga teenagers pod unsa kay epekto pod ani nila? Okay, so sa ato ang mga teenagers, mo to na mention gay na ni Ma'am Johanna no na dili nila maabot ilahang maximum bone mass para sa ilang edad, or kumbaga stunted, no, ang ilahang skeletal growth. So dili jud sila mo tangkad, no. So munang naagyud tay mga mugbo. Kulangan day sila sa calcium. How about ang mga adults sa Ma'am Kim? Kay po para pud sa ato ng mga hamtong na, so pwede pud na makakos sa ato og osteomalacia or kaning muhumok ato ang bukog. Unya muna siya ang resulta sa ato ang lawas, no, nga natay skeletal deformities or kanang hina ang ato ang kabukugan, or muna tong ginatawag na ko ganina nga osteoporosis, no. Subot pasabot ay Ma'am Jo nga even sa pagkabata pa lang naana day ni siyang ginaingon natong osteoporosis? Yes, kanang kung sa bata mo tong giingon nato nga
rickets is paglalambot man to. Aha. Oo. Man to, no? So osteoporosis is mag-brittle ang bone. Okay. Nag-ana. So kinahanglan atog yung bantayan kana nga kuan nga pagtabo. So Ma'am Kim, asa ba'y mas prone no sa ginatawag natong osteoporosis kay siguro na mention man nimo ganina nga babae o pwede pod sa lalaki pero asa man ang mas prone, Ma'am Kim? Okay, so mas prone yun ang ato ang mga kababaihan kung labi na maghunong na gyud or ginatawag na to maabot na sa menopausal stage. Okay, sa ato ang mga kalalakinan dili pud sila no nga ma-exempt maka-experience gihapon na sila pag mo tungtong na ang ilang edad og 65 pataas no. So mo na nga siguraduhin gyud nato nga kita mababae man or malalaki kauban gyud ang calcium sa ato ang dieta. Wow, ana gid na siya. Abi nako sa una, Ma'am Kim, Ma'am Jo, nga bata lang ka mo inom mo gatas at tigulang naman ka. Karon kape na lang. Oo, kape na lang ba, no? Pero pwede dig hapon kape nga na ay sagol gatas. Bitaw, no? Ay kay Ma'am Nanette, maayong buntag diha kaninyo. Okay, mag-take sa tag break kadali mga classmate ha diri sa atong programa. Ay kalimot sa katong mga wala pa nakabisita this form, bisitahan ninyo og pag-fill up na mo sa form. Ayaw pod kalimot taod-taod maghatag man ta og quiz, no? So ready na pod ninyo diha kung unsa inyo mga ting na take note diha ala sige atoan na nang i-prepare unya taod-taod. Bata eto muna mga pahimangno sa atoa karon nga kabuntagon na. Mangmoy, nandito si Aling Otsit. Kamusta po? Eto, si 77 na, kumakayod pa rin. 77, matibay ang mga buto nyo, Nay. Sinusunod nyo tiyak ang Commandment number 5. Uminom ng gatas at kumain ng ibang pagkain mayaman sa calcium. Siyempre, pero kaya ako narito, baka gusto nyong bumili ng dilis. Yung palang naamoy ko. Dilis, mayaman sa calcium yan. Isang tabo nga yan, Mother. Oo ba? Ako, isang balde. Sundin ang 10 commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Okay, we're back diri sa tuang programa. Ayan, ito po ang DXFE and NNC Nutrition School on the Air. Kauban gihapon nato si Ma'am Kim o si Ma'am Jo. O ginahiskot-iskutan nato ning commandment number 5 ta karon, no? So sa mga kakatune in lang commandment number 5 ta. So padayon ta no sa ato ang ginahiskot-iskutan karon nga kabuntagon. Ayan. So Ma'am Kim, unsa man yung mga dairy products no nga asa pod source pod niining ato ang calcium og ginahiskot-iskutan karon? Okay, so ang atong dairy products sama sa gatas muna siya ang naay sagana no pinakasagana sa ato ang calcium. So gawas ana sa ato ang gatas makuha po nato ang ato ang calcium sa yogurt ug ubang klase na mga cheese or keso. Okay, yan. Oo, so but pasabot di ay nga dili lang sa gatas, apil pud ay sa kanang cheese nga ato ang gina-consume no or yogurt siguro kinsa bay hilig ana medyo social na nagamay Ma'am Jo no kay nga tuag gatas ra gud og ganang kuan o kanang cheese ba no. Okay, so gikan sa gatas, gikan sa asa pa kaning cheese, unsa pa tong yogurt no nga maka-absorb sa to. So aside ana Ma'am Jo no sa kining mga kuan nato, mga nahiskot-isgutan nato. Okay. Unsa man ang makuha pud nato no nga bitamina ani nila? Okay, aside sa calcium ang makuha nato sa gatas and other milk products kay ang high quality protein. Okay, lactose, vitamin A, riboflavin, vitamin B and phosphorus. So daghan jud kay siya mga vitamins and minerals na makuha nato sa gatas and other dairy products. Now Ma'am Jo, kabalo ko lahi man gud og klase ni nga gatas. Yes. Ang naa di ba na ay cow's milk, na ay goat, na ay mga inaana ba. So unsa man ang kuan Ma'am Kim no? Unsa pa may mga lain nga klase
nga gatas nga dapat natong mahibaw-an? Okay, so naatay mga klase-klaseng gatas. Mao ni atong ginatawag na fresh milk, no? Aha. Pamilyar mo gini sa ilaha atong evaporated milk, condensed milk, low or non-fat milk, ug uban pa. So, kani siya, lahi-lahi ang tawag sa mga gatas na niini kay tungod giagi pud siya og nagkalahi-lahi nga proseso. Pero kani sila tanan pareha ni sila nga rich in calcium. Mo day Ma'am Jo nga importante nga basahon ginato ang label. Kinahanglan Oo, siya. kay diha man to makita tong mga gipang hisgot nimo ganina nga mga protein sa to. Yes. Lactose. Okay. So pag mag-check ka adto kag grocery store, Basahon gitong basahon nimo. Oo. label sa likod ba na or sa kilid. Tama. Always Oo. check the label. Kinahanglan pod makita ang calcium ug katong sa kitong partner niya vitamin D. Oo, kay kung calcium lang, walay vitamin D unsa gito yung mahitabo Ma'am Jo? May kiyas. May kiyas ang calcium kung wala Oo. Sibat ba? vitamin D Musibat. Sibat ni Kinahanglan din na siya. Grabe no. Mo ni take away nako karon gabuntag no. Karang musibat o Musibat ikyas. Kinahanglan din ni siyang vitamin D. Okay. So, ang fresh milk Ma'am Kim, no? Na-mention nimo ganina. Okay. Asa ba ni siya makuha og unsabay kuan aning fresh milk sa atua? Okay, so ang fresh milk makuha ginato ni sa baka, kabaw or kanding. So puro ni siya og malinamnam, no? Og wala ni siya niagi og proseso. So uso ni siya sa probinsya pero ambot karon no moadto og probinsya wala naman ta kitaan ni no nga ibaligya ning fresh milk ibutang og botelya nya takluban og dahon sa saging. No ambot na pero wa man ko kaabot pud ani siguro sa una pa. Sa bansalan ka sa Mount Carmel diha o kita Ay, to diha. oo, Nasa bansalan pero Kana dara. naka-plastic na siya. Yes. Wala man gibutang og dahon sa saging. Wala gitabunan dahon sa Wala saging. mo ka-try po na Kaning Ma'am Jo. gitakloban no sa botelya pero anyway mao na siya no ang ato ang kanang fresh milk. So dili pud ni siya pasteurized ang fresh milk, so diretso ni siya gikan sa ato ang source no sa ato ang baka, kabaw or kanding nga initon sa nato ni bago pud nato inomon. Yes, ngano man nga dapat initon na Ma'am Kim? Okay, so para matanggal po tong na ay mga ano dito no bacteria mapatay siya. So para dili ta maglain natong tiyan ay na to imnon. So initon sa ginato. Wasig na sila maalaga drang kanding. Yes, para ang pod no. Oo, para limpyo pod. Testingan nila kuha aron ilang testingan pod nila. Kanding. Ayan. Testing ta ana. Ayan. So Ma'am Jo, naaman po ginatawag nato nga katong gi-process na. Unsa po ni siya nga mga kuan Ma'am Jo? Daghan po tang klase no kanang mga na-process natoy katong mga sa to full cream, whole milk, sa pa ba? Pasteurized fresh milk na diretsong galing kani siya katong pasteurized natong ingon gani ha. Napod tay evaporated powdered milk. Naapod tay recombined milk. Recombined milk. Gi-combine ang skim milk o gidagdagan siya og kanang cream para moabot ang fat content na skim milk sa normal level. Okay. Kanay nga na. Okay. Napoy reconstituted milk, processed milk nga gidungagan og tubig para mabalik ang normal na water content level niya. Daghan kaayo tag mapilian. Ana din na siya no. Ang akong hibaw-an lang manggod kay kanang kuan lang powdered milk. Basta gatas. Basta gatas. Okay, sagol sa butong. Mura gid di ba? Okay. Pero Ma'am, curious ko Ma'am Kim, no? Unsa man ngano man nga evaporated milk? Unsa may rason nganong mo nay pangana na? Okay, sige no bitaw no ginana. Masa gi-evaporate na sa iya. Sige, so evaporated milk na to gitanggalan man gud ni siya og 60% nga water content. So muna ano kung mapansin nato medyo lapot no ato ang evaporated milk kumpara sa atong full cream og kaning fresh milk. Unya kaning evaporated milk kasagaran kani lami gyud ni no ginagamit nato sa dessert or mga kanang
kanang mga tamis na mga pagkaon. So kung gusto po nato inom mo ning evaporated milk, pwede man nato ni siya haluan no og kanang for example 1/2 cup sa atong evaporated milk, Okay. dungagan nato og 1/2 cup na tubig. So pwede na nato siya inomon, pero na may uban mas ganahan man og Pure good. Oh, no, lami man po piso siya. good ba? Pero Pero gani kaligo, char. kung Parang dili puti daw ka Ma'am Jo ba? daw ko, no. Oo. Lagi. Dili ganahan. Bitaw. Usual pag kayo. Hi kay Ma'am, kay Pastora Elsa, maayong buntag kaninyo. Okay. Pero Ma'am, naapoy ginatawag nga, Ma'am Jo, naapoy ginatawag nga field milk. Kung saan man po ning field milk? O kaning field milk, ang gatas nga sa instead na butter fat content ay vegetable oil ang gibutang. So mas healthier. Okay, mas Butter fat, healthier din vegetable siya. oil ang gibutang. Ayan. So, pero naapod Ma'am Kim ang kaning popular sa atoa. Okay. Ganahan po taan. Ganahan jud ko ani oy. Tilokon lanon. Sige daw. Tilokon mo po nato nino pag maghimo ta ba. Natagnaan gini sa to ang mga tigpaminaw tigtan-or ba kung saan nga tong ginakuan ka. Lami kay ni siya sa atong leche flan. So mo ni ato ang ginatawag na sweetened condensed milk. So mo ni siya isa ka evaporated milk no nga gidungagan og asukar. So 40% lang ang sulod nga tubig niini. Unya napud siya 40% content sa sugar o 20% nga milk. So mas taas ang kanang kinabuhi ani no or ang shelf life niya. Kay tungod naa siya taas nga sugar content. Ayan, okay. Kay siyempre nakakuan gud to, naka 40% no ang iyang sugar and 20% ang milk and 40% ang water. So ayan mga mommies, mga daddies no atong mga lola o lolo diha, mga caregivers diha ato lang ning adi lang nato ni irekomenda sa to ang mga babies ngano man tungod kay medyo tamis man ni siya. Dili gid siya recommended for ano. Ayan, ikaw ba Ma'am Jo, unsa ba experience nimo ani sa pag timpla ani? Gibutangan na matug tubig or dili gid siya pang salad ramang gid ni siya kaning kuan niya. Reminder, tama itong ingon mo sir no nga dili gyud nato siya ihatag as katong ipainom sa infant no. Breast milk ra gyud siya dapat kay sa unang panahon mo magyud ni sikat gyud kani siya ang ipainom sa kuan sa infant kani mga di lang ta magsulti og brand basta condensed milk diba ana sa unang panahon to pero dili gud siya pwede sa infant. Ayan. Tinuod na no kay syempre ato man pong ginalikayan god nga naay mga sakit no like example diabetes isa man sa cause no taas kayo og sugar. Di ba? Og uban pa. Okay. So para pud nga kuan Ma'am Kim ma-reduce no kaning ato ang ginaingon nga calcium unsa man poy kuan ma'am unsa man poy lain nga tawag gani pangan ana kay naman po uban yun nga gusto nilang katong syempre mag-diet ka di ba likayan nato ni mga fats ma'am no so unsa po ni siyang klase nga gatas ma'am. Okay, so sa katong gusto nga ipaubos ang ilahang timbang ang dili man na ikinahanglan no nga ma-compromise ang ato ang kanang pag-take sa calcium kay naa man pud tay mga ginatawag na skim milk or non-fat milk. So mo ni siya ang mga gatas nga walay milk fat pero mahatag gihapon ang essential nutrients sa gikinahanglan sa ato ang lawas. So katong mga tao no nga gusto limitahan ang intake nila og kaning calories sa fat o sa cholesterol pwede kaayo ang ato ang non-fat milk. Unya naa po tay low fat milk. No? So mao po din siya ang gatas nga naay 1 to 2% nga fat. So in short, ang fat content ani sa low fat milk kay nasa tunga-tunga aning whole milk o skim milk. Ayan, okay. So mapili lang sila dito. Kung naay low sugar or zero sugar, naapoy low fat milk or non-fat low milk. fat milk. So dili kita kaikyas. Pwede kita no daghan kitag kayog pamaagi no mangita kitag di kita kaikyas ani. Pero ang calcium pwede gyud may ikyas. Di pwede dapat naay vitamin D ha. Dapat kauban ni sila no kaning vitamin D. Okay. Pero ma'am, namang po uban nga pag moinom sila gatas maglain lang tiyan. Unsa may tawag ani Ma'am Jo? Kana kasagaran na agi kay madunggan ana no nga dili siya mo inom gatas kay magka-diarrhea.
So muna itawag nato nga lactose intolerant. Bigyan niya madawat ang gatas. Gusto siya mainom pero ang mahitabo magud siya mo gyud na kanang magdagook iyang tiyan. Okay, pero dili gyapon ta magproblema kay naa man gyapon tayo mainom nga kanang gatas nga kanang kanang plant-based. So di gyapon ta kaikyas. Okay. So dili gyapon kaikyas no kay naa gyapon mga plant-based, di ba? Now speaking about ato ma'am gatong lactose tawag ato lactose intolerant. Unsang pamaagi ma'am no? Para pod makakuanta na maka-avail gyapon ta sa calcium ug unsa toy pangana to vitamin D. Okay, sige. So, katong ato ang lactose intolerant na mga tao, to sila ang mga tao nga dili nila kaya tunawon ang kaning lactose sa ilahang lawas. So, unsa maning lactose no ato sang sabton para masabtan pud sa ato ang matig pamino. So ang lactose manggod usa na siya ka klase sa asukal nga makuha sa gatas. So pag lactose intolerant ang isa ka tawo but pasabot dili niya kaya i-digest ang lactose. So kasagaran ni ini inborn gyud nino. Pero dili tanan tao kay lactose intolerant na may makakaya og digest aning lactose. So muna kung dili dawat sa ato ang lawas ang lactose dili tungod ni siya kay kulang or wala ta aning ginatawag nga intestinal lactase. So usa ni siya ka enzyme nga makita sa tuang tinai. So kani nga enzyme si intestinal lactase kay mao ni siya ang mutunaw sa lactose para maabsorb sa ato ang lawas. Ana din na siya. Kabalo ko ma'am Jo lahi ni siyang effect kung sa bata, adult. Pero sa mga bata ma'am Jo unsa may epekto ani unsa paghibaluan ani? Ang ilhanan nato nga kanang lactose intolerant ay sa kabata kay kana gani mo inom siya gatas magka-diarrhea. Okay. So mo nagyuta oy na something gid ani nga nung magka-diarrhea man gid siya. Then aso pod hinay ang pagtubo sa bata. Tingala kag gipainom naman ako niya pero may siya magka-diarrhea so dapat ipa-check na gyud nato kung lactose intolerant gid siya. Okay. So pwede to siya sa hatong ato ang vegetable plant-based nga mga calcium rich no gatas. Okay, ayan. Pero ma'am Kim, how about sa mga older children o kaning mga adults ma'am? Okay, so sa ilaha pod nga lactose intolerant, pareha gihapon diarrhea gihapon na ang epekto pag moinom sila og gatas. So ang mga simptomas ani no kanang murag karambol ang ilahang tiyan pag moinom sila sa gatas nga naay lactose. So may na lang pod na amon po tay mga ginatawag na lactose free milk o mga non-dairy products kay para sa mga tao nga dili gyud kaya mo digest atong lactose sa sulod sa ilang lawas. Ayan, so mao gina atong giingon kanina Ma'am Jo no nga i-check gyud ang label kung unsa ba ni siya nga tawag ani nga gatas kay syempre di man nimo mahibaw-an no kung ano ba siya lactose na ba siya lactose content or wala. Okay? Ayan. O unsa pang dairy cream ma'am ang dairy product ma'am ang atong pwede i-recommend no kung tawag ani lactose ano siya. So beto lactose intolerant siya ma'am. Pwede siya og yogurt. Pwede siya kana mga cheese. Okay. Mga ana so unsa pa? Ice cream. Uy, ice cream. Kana lami na. Lami po ng sugar. Pero dili po nato daghanon. Dili isa ka kuanta. Isa ka galon. Isa ka galon. No. Isa lang kaskop. Klaro na to ba no kay meron sila niingon dito si ma'am. Ice cream daw. Maglain ba akong tiyan sa gatas? Magkaon kog ice cream diri daghan. Na. Mo na ginigamito ni Kuya. Ala ingon bi ato si Ma'am Kim nga kuan daw. Palitan ako ninyo ice cream. Ano mi aneron. Okay. So dapat tayo limit lang no. Pero ang goal magud nato nga even though siguro ang kaning ato ang anak o kaning ato ang kuya ate lactose kuan siya
intolerant nagapoy mga pamaagi o nagapoy makakonsume gyapon sila no dili kay ikyas lagi no mao na siya ang importante diha nga gihapon sila makakonsume gihapon sila. Okay, ayan, so sa mga classmate nato diha nga nagatan-aw karon hala sige daghan na kay sila gipang note diha ba no naapil na dito mga ikyas sa ato ang gipang note diha karon. Okay, mahitungod naman pod sa kaning mga kuan ma'am Jo kaning mga snack diha no unsa man pod ang pwede nato ana ma'am? About sa snacks aside naputay katong kung dili gyud ta mo inom og gatas no sample ha namatay mga isda nga gagmay. Pwede po na siya. Okay. So kung kuantag snacks, tanawon yun na itong label. Yes. Dapat na i-label, Ma'am Kim. Unsay content, unsay label dito. No, kamu tigpaminaw, dapat for na lactose label. Intolerant client. For lactose intolerant, mga ana. Basahon yun na ito. Pero, mubasa ba po tanan? Yes. Kinahanglan mo basa. Kinahanglan mo basa. Aside sa kanang gatas, napamanjulain nga source. Okay, so but pasabot day ma'am nga even sa mga pagkaon na to or kaning mga snacks nga atong ginaingon naga pa tay makita diha no. So pangitaon lang gid nato. No? Sahon gyud. Wow, daghan gid nakatlunan nito ang programa ron ba ning atong episode karon. So maggrocery ta magbasa-basa gid. Maggrocery, magbasa-basa na gid ta ani kung asa ba unsay naabay vitamin D o dili lang calcium o di ba? Kay para makatabang pod sa ato. Okay. Unsa pa may ato ang mga idungag anak Ma'am Kim no sa gihisgot ni Ma'am Jo kaganina. Okay, so idungag po nato dira ato ang mga calcium rich na pagkaon gikan sa ato ang mga plants no. So dili gyud sila kaikyas gid ani. Dili gyud kaikyas. So pwede gyud sila mo kaon og kadtong mga hisgutan nato ni gahapon actually, di ba? Calcium rich sources naapod sa ato ang mga gulay nga na ay mga liso or lisuhon na mga gulay. Ato ang legume sama sa ato ang munggo, soybean products sama sa tokwa og taho. Kaning taho kay naigasuroy kanunay. Kay mga bata ani. Siyempre, oo. Di gid nakalimot pa sa hapon or buntag pag nanagay mo singgit yag taho, patawag na dayon kay mama. Pero curious ko ma'am ba kaning atong ang vitamin D asa man na makuha ma'am? Okay, so ang Ma'am Jo, sorry Ma'am Jo. Asa mo na makuha Ma'am Jo? Itaw no ganira tagahisgot ani vitamin D wala gyud ta sa source ani. Makuha ra nato siya sa sunlight. Wow. Okay, diba? Okay. Pero siyempre ang kanabang madali nato siya makuha sa sunlight ra di. Yes. So samtang nagainom ka og gatas pagpabulad ka sa ana. O di ba? Di solve ang duha no, vitamin D og kanang dili po nato nga magpabulad ta alas 6 hangtod alas 12, 5 to 30 minutes Bargo sunburn kita ana ba? Okay. Sobra rapod. Ayun lang kayo. Iba pa ng bagong panganak, ato man ang ipagawas para maano siya, ma-expose sa sunlight. Isa po na sa mga rason. Tama. Okay. Dili lang po nato pasobrahan. Kay mapagod ang atong anak. Unya kung magpa-expose po ta sa sunlight, basig nagbalot po ta, nag-jacket, nagkalo, nagpahyo. Wala effect. Dapat make sure nga makita no mostly parts sa ato ang skin. No, kita gyud ang nawong dito. Ang nawong. Ana jud ang kato. Ato ang kanang legs. Adto sa kuan matug dagat, di ba? Kana, di ba? Maghigda kita sa balas para makuan kita sa maigot. Pero aside ana Ma'am Kim, napabailain nga source anang vitamin D? Okay, so ang atong vitamin D pwede pod makuha actually sa atong mga pagkaon no sama sa kaning mga taba nga isda sama atong salmon, tuna, mackerel, bangus ug apil pod ni atong ginatawag na fish liver oil no. So makuha pod ang vitamin D sa atay sa baka, sa cheese, sa egg yolk no. So naapod tay pagkaon. Naapod di ay. So kung di man ta kabulad sa init kay wala pa man ta kaadtog dagat. Kaon sa isda na lang, di ba? Di gyapon kay ikyas Ma'am Jo no. Dili gyud ang calcium ra gyud ang may ikyas kung walay vitamin D. Mao. Okay. Oy ato ang nahuman ato ang programa o ato ang discussion karon nga apil ang mga kalipay sa mga naiskutan nato.
Sige, I hope ready na ang ato ang mga classmate diha. Atin Nanette, si Memort Quisada, Jane, Dang, Kalim, si Joan, Maris, si Richie, Nobelet, Velalin. Ayan, oo. Okay. So ready na ba ta sa ato ang kuan karon quiz, no? Karon nga buntag. Ala, sige, maglista na pud ta ni kinsa na puy mo tubag ani. Okay, so hangyoon ako una si Ma'am Kim, no, para sa ato ang first question karon nga kabuntagon. So go ahead, Ma'am Kim. Okay, sige. So andam na. Unsa nga sustansya ang gikinahanglan nga kauban ni calcium para maabsorb sa ato ang lawas. So kaniha Sharo, Sharo, balik-balik. Bitaw. No, Unahin gina slag answer ba? Sino bagay yun na? Nasing letter na lang, no? Letter na lang. Vitamins. Okay. Ay, ingon na lang yung vitamins. Unsa tong klase? Unsa to siya? Paano to? Hint na to. Hint na to. Ala. Kay paspasanay. Ayan, okay. Ana diri daghan kayo. Si Ma'am Weng, Ati Weng, vitamin D. Wow, congratulations. Ayan, Ate okay. Weng. Ati Weng, congratulations. Duha. Oo. Ayan, og ang kaduha si Atine Pipito. Okay, Atine Pipito. Congratulations sa inyo ha. Okay. So Ma'am Jo, adto ta sa ikaduhang pangutana. Okay. Ang calcium ay pampatibay ng mga buto at blank. Okay, ang samay. Sige, blank taron. Sa bukog ug sa Yan. blank. Sige, papatibay ng bukog at bukog o blank. sige daw. Okay. Hala. At huwat ta silang mga tubag diha. Sige. Nag-type pa siguro. Nag-type pa. Huwag i-review pa tong ilang mga notes ba? Gani, Asag ito puro man to ikyas ang nasulat na ko diri. Na wala na answeran ning kuan. Wala na sulat ang Okay. sa bukog. Sige. Si Ate Mary Chris, ngipin daw, ma'am. Yes. Ayan. Congratulations. Okay, ngipin. Salamat. Congratulations sa Ma'am Marie Chris. Si okay, si Joanne, calcium. Okay. Sino pa? Si Kuya Elkin naga-monitor di siya sa gawas ang tech karon. Ngipon. Kuya Elks, nagparehistro ka ba? Di answer bagid siya. Okay. Kailangan nakaparehistro ha. Oh. Si Rufa, teeth daw. Oh, okay Yes, ni. So, okay. So ang nakadaog ma'am, si Ma'am Rufa o si Ma'am Marie Chris. Congratulations. Okay. Ayan, congratulations sa inyo. Pero good job ha sa mga nag-answer, no? Kuya Elkin, good job. Tama, ngipon. Okay. Next question, Ma'am Kim. Okay, so ikatulo nga pangutana. Unsa ang tawag sa bone disease nga diin kung naatay calcium deficiency ang ato ang bukog kay munipis ug mahuyang og resulta nga dali lang ni mabali or madugmok. Ala, unsa ka to? Unsa to? Balik-balik to nato ba? Nila, bitaw no? Gibalik-balik ginato to. Daghan gid ka ito siyang mga kuan description ganina. Sige daw. Hala. Okay. Murag unsa kay spelling ani no? Mabasa kay mabasa. Ayan. Naaman. Sakto sige. sila. Sakto si Ala, sige. Okay, sige pa. Si Richie. Yun siya, osteoporosis. Tama, ma'am? Yes. Tama, Ma'am Kim. Ayan, congratulations. Si Richie, no? Tama po ng spelling, ma'am? Very good. Very good. Okay. Ginsa pang isa. Si Villalin. Okay, tama. Villalin, osteoporosis. Villalin Yandog. Okay, congratulations sa inyong duha. Si Villalin og si Richie Lobon. Ayan. Okay, congratulations. Let's go to number 4. Tama? Number 4, Ma'am Jo. Okay, gawa sa breast milk o gatas, unsa pa nga pagkaon nga pwede nato makuha ang calcium? Okay. Okay. Aside sa gatas, yes, unsa pa nga pagkaon nga makuha nato ang calcium? Kana, sige.
Kaya daghan-daghan ba yan ni? Ala, bitaw, daghan. Daghan. Pili lang silang isa, ma'am? Pili lang silang isa. Okay. Isa, duha. Ala. O, masig hutdo nila. Okay ra pod. Oo. Okay, si Answer. nanay mga nag-answer diri. Si sa to. Villalin, small fish. Unsa man ning klaseng small fish? Okay. Small fish ra giingon niya. Small fish lang yang giingon. Basta gamay siya nga kuan, nga shark di. Small fish. Sige daw. Ate Villalin, unsa man ning unsa ka ning small fish, no? Sige. Si Mary Chris, yogurt daw, ma'am. Dili siya kay aside sa breast milk and gatas. Okay, dili siya. To Okay. aside ana unsa pay laing source. Okay. Si Joanne, cheese. Cheese daw, ma'am. Dapat gawas pa ni Ana. Gawas pa gid anang cheese. Mugawas ta sa milk and milk products. Okay. Gawas ta diha. Si Ma'am Weng, dagmayng isda. Yeah. Okay. Natutugan niya small fish, no? Kay ang kay English sa gagmayng isda kay small fish man. Okay, so acceptable to si Villalin. Okay, so Ma'am Villalin, congratulations. Og si Ma'am Weng. Og si Ma'am Weng. Ayan, gagmayng isda mo di ito di ay, no? Abi na kung katong isa ka galon ba? Di ba? Isa ka galon pero gatas magyapon na, ma'am, no? Gani. Oo. Gagmayng isda tulad ng dilis. Dilis, Gagmayng isda magyapon na siya. Ayan, sige. Apilan po na to tong mga lisohon na mga gulay. Bitaw, wala sila Nagkalimtan nag-answer nila. lisohon, no? May tofu, kanang taho. Katong soybeans, taho, bitaw. tukwaw, nila gitubag. Gani. Sige na lang, gagmayng isda man ilang gusto. Si Kuya Elkin kay San. Vitamin D mo na, Kuya Elks. Lahi, gini og kuan ba? Question number 1. Okay, number 5 na ta, ma'am. Number 5. Okay, last question. Unsa ang pwede mahitabo, no, sa tao nga lactose intolerant? Inig humanyag inom sa gatas. Sa mahitabo, magkaunsa siya. Magkaunsa si lactose intolerant. Okay. Hala, sige. Lista diha unsa may mahitabo niya. Okay? Atiningkay. Murag na iwit ng dilis atiningkay. Sudan siguro ni Ma'am Ningkay. Na. Okay. Ang taho. Okay. Naiwit. Si atin ni Pipito, diarrhea. Okay. Okay. So, mo na ang tama nga tubag, diarrhea. Yan, si ni Pipito. Og si Marian Guerra. Ayan, diarrhea pod ang iyahang tubag. Uy, salamat, congratulations sa inyuhang kuano, sa inyuhang mga winners karon nga kabuntagon. Naminaw gyud. Oy, oo, salamat kaayo sa inyo ha. Okay. So, ma'am, siguro gamay nga conclusion sa ato ang Kumainment number 5 and mag-wrap up na ta sa atong programa. Yan, kisabay ato ang si Ma'am Kim or si Kim Si Ma'am Joanna una. Okay. Ikaw sa una. Sige. Katuwa topic. Ikaw sa una. Sige, Ma'am Okay, Kim. sige. So, daghan kayong salamat, no, sa atong mga tigpaminaw karon. Hinaot, no, nga ato aning itudlo, no, mga BNS na to, ato aning ihatag nga impormasyon sa mga tao na naa diha sa atong komunidad para malikayan gid nato ang santing labi na sa ato ang mga kabataan og himsog na panglawas, no, para pod sa ato ang mga hamtong, no. So mo na siya atong Kumainment number 5 nga nag-ingon sa gani uminom ng gatas. Kumain ng pagkaing mayaman sa calcium. Yun. Okay, Ma'am Jo. Okay, thank you kaayo sa pagpaminaw. So, sa mga BNS o lain pang mga magtutudlo diha, kinahanglan ato siyang i-appeal. I-appeal gyud nato siya sa pagtudlo nga kay dili di ay nga kanang dili lang dai basta-basta ning gatas, no, kay namang dili gyud ganha gatas, pero bisan pa og dili ganha gatas, dili gyud siya kaikyas. Kay naa gyud mga laing mga pamaagi nga makainom siya. Tama. So, kinahanglan ato gyud ni siyang
i-apply katupang labi na katong mga buntis gani. Oo. Dili na to i-neglect nga adi ta minom gatas kay bidli or guban pang mga rason diha. So importante jud kaayo siya. Yan. Okay. Salamat kaayo Ma'am Kim ug Ma'am Jo sa inyong time karon nga kabuntagon. And I hope nga daghantag nakatunan karon no. Og ugma na pod no. Ugma na pod puhon mga classmate ang makauban ninyo si Ma'am Maggie and of course ang ato apong mga kaubanan gikan sa NNC, mga classmate kini si Kuya Ton, of course Ma'am Kim, si Ma'am Jo. Manaminit na may bye-bye, maayong buntag kaninyong tanan. Simula ng pagbibigay ng karagdagang pagkain sa ika-6 na kumpletong buwan at ipagpatuloy ang pag-breastfeed hanggang 2 taon o higit pa. Bigyan si baby ng karagdagang pagkain mula sa Go, Grow at Glow Foods Groups para sa kanyang mabilis na paglaki at paglusog. Wastong nutrisyon, alamin, gawin at palaganapin. Isang mensahe mula sa National Nutrition Council ng Department of Health.